Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa ilang lugar sa Metro Manila at iba pang lalawigan sa pagpalit ng taon. Dalawa ang nasawi habang may isang nasugatan. May report si Oscar Oida. Nagpuputukan pa sa San Pablo, Laguna nang sumiklab ang sunog sa Barangay San Juan pasado alas 12 ng hating gabi. 4 na bahay ang natupok bago naapula ang apoy matapos ang 1 oras. Paputok ang isa sa tinitinang mitsa ng sunog. Higit 1 oras pagkatapos sumapit ang bagong taon, sumiklab naman ang sunog sa 2 bodega sa Barangay Potrero sa Malabon. Tinatayang aabot sa 300 milyong piso ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na umabot sa Task Force Alpha. Sa Caloocan, isang bodega ng mga piyesa ng motorsiklo naman ang naabok kaninang madaling araw. Sa Davao City, nagkasunog sa Ramon Magsaysay Street, mahigit 1 oras pa lang ang lumilipas pagsapit ng bagong taon. Natupok ang 2 bahay at isang establishmento sa Barangay Kalinan proper. Mahigit 600,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog na inaalam pa ang sanhi. Mahigit 100 taga-barangay Matina Crossing naman ang nagbagong taon nang walang bahay dahil sa sunog. Hinihina lang nagsimula ang sunog sa naiwang niluluto gamit ang kahoy. Sa General Santos City, walang naisalbang gamit ang 7 magkakaanak sa Barangay Kalumpang. Naabo maging ihahain nila sana sa medyanoche. Ipinagpapasalamat na lang ng pamilya na walang nasaktan o namatay sa kanila. Iniimbisigan pa ang sanhi ng sunog. Sa Cebu City, 7 istruktura naman ang natupok. Isang lalaki nagtamo ng paso sa likod, kaliwang braso at sugat sa paa. Wala namang nasaktan sa sunog sa isang restaurant sa loob ng isang mall sa Talisay City. Halos 10 milyong piso ang halaga ng pinsalan ng 2 sunog sa Cebu. Nagkasunog din sa isang compound sa Barangay Ususan sa Taguig kahapon. 2 batang edad 6 at 10 ang nasawi. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.